muna yung Sunday School. So salamat sa Panginoon, isang biyaya na naman na mararanasan natin na tatapusin niya anuman yung sinimulan niya sa atin. So tiis lang tayo, mangyari yung maganda niyang plano sa bawat isa sa atin. So sabi niya sa biyaya niya, malapit na tayo, nasa almost dulo na tayo ng Luke. Salamat sa Diyos sa biyaya niya. Marami tayong natutunan at marami tayong nagagamit sa araw-araw na buhay natin. So noong nakaraang linggo, nakita natin yung ang handog ng isang byuda at hindi tinuro dito tungkol sa pagbibigay, kundi gusto ng Diyos makita natin yung pinakamalapit sa puso ni Jesus. Ito yung mga byuda, ito yung mga inaapi, yung outcast, yung mga rejected, itong mga broken. At dito gusto na makita ng Diyos, hindi yung pagbibigay ng byuda ang gayahin natin, kundi magkaroon tayo ng pagmamahal sa puso natin kasi siya ay naging biktima ng mga bulaang propeta, biktima siya ng maling katuruan, biktima siya ng pagsasamantala ng mga taong ginagamit ang pangalan ng Diyos pero para lang sa sarili nilang pakinabang. At hanggang ngayon, nangyayari ito. So hanggang ngayon, ang paalala ni Jesus sa atin, mag-ingat tayo para makapag-ingat tayo at alam natin yung salita ng Diyos. Alam natin kung ito'y galing nga ba sa Diyos o hindi. So nakita natin na, again, pinaalala ng Diyos na hanggang ngayon, maraming nabibiktima ito. Nakikita natin yung mga prosperity gospel, huwag ka nang lumayo. Kahit sa YouTube, makita mo, naka-private jet yan, natutulog sa hotel yan, na ang isang gabing bayad sa hotel ay ₱200,000. Pero nakikita ni Jesus ang daming naghihirap na tao. So hanggang ngayon, ang bilin ng Diyos dapat may pahayag yung kanyang katotohanan para mga taong ito makalaya dito sa pang-aabuso ng mga false religion o false teaching o mga bulang propeta at maging biktima tayo ng mga yon. At ngayong umaga susundan natin sa verse 7 na hanggang 11 sa chapter 21 na tayo, yung mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ito yung mga sakuna, di ba? Naranasan natin yung COVID. At ngayon parang nagbabanta na naman na meron namang makita maraming nakamas. Ito yung, of course, tagtuyot. Ang kasunod dyan, taggutom. Kasi wala kang kakainin. And then sabi ng Diyos, ito yung mga disaster. Nangyayari na yan, yung mga earthquake, mga tsunami, mga ganon-ganon na galing sa nature. Pero ang lesson ng Diyos ngayon, darating yan, mga signs lang sila, simbolo, pero hindi pa iyon. Hindi pa yun talaga yung mangyayari. Kaya ngayong umaga, ang trust natin sa Panginoon, nagtitiwala tayo na ituturo niya sa atin yung question natin last week, kailan ba mangyayari mga ito? Ang importante, wala nakakaalam sa mangyayari ng bukas, pero importante na anuman mangyari, kailan man mangyari, saan man nangyari, ikaw ay nakahanda. Ikaw ay nakahanda. Ito yung gusto ng Diyos, na anuman mangyari, hindi natin kontrol yon. Ang Diyos lang ang may nagtakda ng bilang ng buhay natin. So hindi natin alam ang mangyayari bukas, hindi natin alam ano mangyayari sa buhay natin. Kaya ang gusto ng Diyos, nakahanda tayo parang Boy Scout, always ready. Anytime ay naka-ready ka. So ito yung titingnan natin sa mga kahirapan at pag-uusig na darating, ano yung mga signs, ano yung mga palatandaan. Ito yung titingnan natin ngayong umaga. Tingnan natin sa verses 7 and 11. Pwede pa tayong tumayo bilang respeto sa salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makakabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi. Kaagad-agad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot
nakababalaghan buhat sa langit. Amen. Ama, salamat po. Iniwan mo po yung salita mo sa amin sa Bible na pwede po namin pag-aralan, pwede po namin balik-balikan. At salamat po, alam po namin ikaw po yung nag-appointment ito. It's a divine appointment po ngayong umaga na ikaw po yung nag-imbita ng tao, ikaw po yung tumawag sa akin, binigyan ng kakayahan para may pahayag po ang salita mo. Pero kung di mo po kami tutulungan, O Diyos, hindi po namin maintindihan. At kung maintindihan man po namin, O Diyos, hindi po namin magamit sa aming buhay. Kaya humingi po kami ng habag sa iyo ng tulong mo ngayong umaga, O Diyos. Muli, ikaw po yung maghari sa puso't isipan po namin dito sa loob ng ECF Center para mangyari nga po yung kalooban mo na malaman po namin ano yung mga tagubilin mo po sa amin, ano yung mga encouragement mo po sa amin, ano yung mga katotohanan na gusto mong malaman po namin. Kaya pumagitna ka po, O Diyos, at ako po, itago mo po ako sa iyong likuran. Yung kagustuhan mo lamang po ang masabi ko at salain mo po ang sasabihin ko. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. So, pwede po mo po. So, again, Wednesday, maraming naisulat sa Wednesday, pero nandito na sa bandang hapon ito, Wednesday, mga bandang early evening na siguro. At alam natin yung Wednesday, di ba? Nung Monday, pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagagano ng mga palaspas. That is sa kultura natin sa Pilipinas, tinawag natin Palm Sunday, pero that was supposed to be Monday. And then, uwi siya kila sa Bethany, doon siya matutulog, kinabukasan babalik naman siya, nagtuturo siya sa temple araw-araw. And then Tuesday, ganun din, yung nagalit siya, di ba, ginawa niyong lungga na mga magnanakaw ang bahay ng aking ama, na dapat bahay panalanginan siya. So nagalit siya doon, so sinasabi ng mga sa atin, di ba, sabi niya, okay lang na magalit. Si Jesus nga nagalit. Pero ang dividing line nun, okay lang na magalit, not to the point na magkakasala ka na. Ano ibig sabihin? Nagalit ka, pero hindi aabot doon sa nagmumura ka na. Hindi aabot doon sa nung nananakit ka na. So meron siyang boundary na hindi ka magkakasala. And then, of course, Wednesday na tayo, ito na yung patuloy siya nagtuturo. Pero dito, parang pinopokus na niya doon sa mga alagad na lang niya. Kasi Thursday, magsa-celebrate sila ng Passover, ihiwalay na niya itong mga alagad niya. And then Friday, papatay na si Jesus. And then Saturday, nakalibing siya. And then Sunday, nabubuhay siya muli. So may imagine natin na itong konting oras na ito, napaka-importante kay Jesus kasi pagkatapos na namatay na siya, of course, kailangan alam nila. Dapat alam natin. Mas maganda yung position natin kasi mas marami tayong alam kumpara mo dun sa mga apostles niya na pinagsasabi niya sa oras na to. So Wednesday ito yung pinopokus niya unti-unti sa mga alagad ni Jesus. And then pagbabalik niya sa Kristo, ano ba ang palatandaan? Ito yung focus ng lesson natin. Paano ko ba malalaman na darating na si Kristo? Mahigit na 2,000 taon nang sinasabi ito sa pulpito. Kailan ba talaga? So yung iba hindi na ayaw maniwala kasi hindi naman darating. Yung lolo ko sinasabi yan pero ganun pa rin. So again, hindi natin alam pero sabi ni Jesus ngayong umaga, at least makita natin, ano ba? Ano ba yung mga palatandaan para maging aware ka? Ito nangyayari sa atin, di ba? Nakikita nyo yung pressure ng China. At yung mga sinauna, alam na natin na gaano tayo katagal under ng Japanese rule. So doon sa mga tao, kung alam nyo yung hirap during the Japanese time, siguro medyo magliliwanag mang isip natin. Sa atin hindi. Sa Korea, hindi nila pinabubura sa mga tao yung nangyari at ginawa ng mga Japanese sa kanila. Kaya hanggang ngayon, majority ng Koreans galit pa rin sa mga Japanese. Bakit kamo? Importante ito Importante ito para mahalin mo sarili mo, mahalin mo yung bayan mo. Sa atin, nagsipag-asawa na nga ang iba sa mga Japanese, di ba? Wala mang masama doon. Pero importante itong history sinasabi ni Jesus kasi dito ka matututong mahalin mo yung bansa natin. Kaya dito, kulang tayo ng pagmamahal sa bansa natin. Kaya makita mo pag kumain kayo, di ba? Pagkatapos ng pinagbalatan mo, anong ginagawa mo? Ganun lang. Di ba? Wala man lang effort na, wala na yung sabi niya, itapon niyo yung basura niyo sa basurahan. Sa atin, makita ipatoy kung saan na lang na
tinatapon ng basura. At malulungkot kapag pag nasa expressway ka nakasasakyan, di ba, nakakotse. Siyempre, isipin mo, pag nakakotse yan, may kaya yan, malamang edukado yan, professional yan. Pero makita mo, bubuksan yung bintana, tapos tatapon yung basura. Bakit? Kasi hindi natin mahal talaga ang bansa natin. So ito yung kulang sa atin na sana sa biyaya ng Diyos, na pag nakita natin yung sinasabi ni Jesus, mamahalin natin, papasalamat tayo, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Merong Diyos na tumutulong sa atin. So kailan ito mangyayari? Ito sana kahit paano masagot natin ngayong umaga. At sana sa biyaya ng Panginoon makita, kailan ba ito mangyayari talaga sinasabi nila yan? Ano ba talaga yung mga palatandaan na yan? Masayang pagdating ni Jesus, di ba, Christmas. Lahat, nagbibigay na regalo, Christmas party, maraming pagkain, di ba? Pero sa kwento natin parang hindi maganda Hindi maganda kasi uhulihin na si Jesus, tapos sasaktan siya, papatayin siya, ililibing siya. Pero hindi natatapos doon eh. Pagkatapos siya ilibing, after 3 days siya ay nabuhay na muli. Kaya ngayon, alam natin na nasa langit ang Diyos, si Panginoong Hesus, nasa kanan siya ng Diyos Ama. Kaya kung bakit nanalangin ka, naririnig ka niya. Kasi siya ay buhay na Diyos. Hindi katulad ng nalaman natin na hindi buhay na Diyos. Sabi ng Diyos na merong tenga yan, hindi naman nakakarinig. Pero ginagawa mo siyang Diyos. Merong bibig yan, hindi naman nakapagsalita. At pag tinumba mo yan, sabi, hindi nga makatayo mag-isa yan. Pero ginawa mo siyang Diyos. Kaya mag-ingat ka, sabi ng Diyos. Kapag hindi ka tumigil sa pagsamba ng mga ganyang Diyos-Diyosan, magiging katulad kanila. Meron kang tenga, pero hindi mo naintindihan yung katotohanan. Meron kang kaisipan, meron kang mata, pero hindi mo nakikita yung totoo. Madali kang maloko. At meron kang bibig, sabi niya, hindi maganda yung lumalabas sa bibig mo, kundi puro masasama ang lumalabas sa bibig mo. Kaya ito yung sinasabi niya, yung maganda pa rin ang katapusan kasi pag nalato mo, nakita mo siya, pag nakita mo yung Bible, nakita mo yung kwento sa Bible, ma-appreciate mo, ganun kaya pala. Kaya ito pala yung sinasabi ni Adan, ito pala yung sinasabi ni Noah noon pa. Kaya again, wala siyang shortcut. Kung gusto mo talagang ma-appreciate yung sabi ng Bible na ang salita niya ay parang kasing tamis, kasing sarap ng pulot-pukyutan, you go back to the basic. Magbasa ka ng Bible. Pag may mga free time ka, konti-konti, markahan mo, tapos konti-konti. Hindi ka pipili na gaganon yung Bible, ganon. Hindi. Chronologically, ibig sabihin sunod-sunod yun, ma-appreciate mo parang telenovela. Ibig sabihin, alam mo yung nangyari kahapon, alam mo yung nangyayari ngayon, at ito ma-appreciate mo. The same sa salita ng Diyos. And then ano ba ang sinabi ni Jesus na dapat nating asahan? Ito yung titingnan natin ngayong umaga rin. Number 7, sabi niya, sabayan niyo ako, tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaan iyon ay magaganap na? So palatandaan, ito yung titingnan natin. Dinivide ko siya ng panlilin lang, ito yung isa sa mga palatandaan. At alam natin ngayon, di ba? Hindi lang hindi yung Ponzi scheme, hindi lang yung mga scam, ang dami na ngayon. Pati na sa simbahan, pinasukan na yan. Yung false teacher, yung mga false prophet, yung mga maling katuruan, yung prosperity gospel, ang dami yan, nagdipa na yan. Na makita mo na katulad na pastor na nyo, naka-private jet yan. Di ba? Imagine nyo kung si Pastor Ed, darating siya dito, meron akong private jet, di ba? So, siyempre, dadaan pa ako ng naiya. Malamang malilate ako. Kasi kahit naka-private jet pa ako. So, ito yung prosperity gospel, sinasabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Kasi isa sa mga palatandaan na malapit na itong panlilinlang. Di ba, 50 years ago, hindi ganito yung mundo natin, right? Yung may mga 50 years old above na kayo. Hindi ganito, di ba? Hindi ganito yung mga bata na akala mo yung bibig nila namumulaklak ng pagmumura, konting bagay lang, nagkikipag-away na. Di ba natandaan nyo, 50 years ago, hindi ganon. So makita mo, ito na yung sinasabi ni Jesus kasi marami ng panlilinlang. This is part ng scheme ng devil yan. And then pangalawa, kapahamakan. Ito yung mga disaster. Yung mga natural disasters, hindi mo na wala kang sisisihin eh. Para sa atin, ang mga bundok natin walang puno. Diba? Ang drive natin, mag-tree planting tayo para magkaroon ng magandang hangin. Maganda naman lahat yun. Pero makita mo yung ibang lugar na milyong-milyong ektarya na punong-puno ng puno. Ano nangyayari? Nasusunog na lang bigla. Wala naman nagsusunog. Makita mo itong sobrang init. Ito yung sinasabi niyang kapahamakan. This is sign na dati wala namang ganon. Di ba dati nung summer,
Nung napansin ba ninyo gaano kainit yung last summer? Nakumpara mo siguro last year o that 3 years ago, malayo siya, di ba? And do not expect next summer na lalamig siya, hindi. Talagang ganun yon. Ganun talaga yung sinasabi niya, paggrabe ng paggrabe, do not expect na things will get better kasi hindi yun ang sinasabi ng Diyos. At dito sabi niya, isa sa palatandaan yung mga disasters o kapahamakan na hindi ka pwedeng magtago. Hindi ka pwedeng, tinawagan ako ng kaibigan, sabi niya, Pastor Ed, sabi niya, nakuha mo ba yun, nabalita mo ba yung, the big one? The big one. Sabi ko, nabalita ko, pero hindi ko, binubura ko sa isip ko. Bakit naman, sabi niya, alam mo yung building na tinitirhan ko, luma. Pag merong big one, ano mangyayari sa akin? Alam mo, sabi ko sa kanya, kino-comfort ko na lang sarili ko kako. Paano? Sabi niya, inisip ko na lang, mahal ako ng Diyos, di ba? Amen? Mahal ako ng Diyos, di ba? And then, pag merong big one, magkakataon nasa labas ako. O hindi Sunday. Yung just to comfort myself. Kasi hindi mo maiiwasan, ito yung sinasabi ni Jesus, mangyayari ang mga yan. And then pangatlo, pero hindi natin pag-aaralan ngayon, ito yung mga persecution, itong pag-uusig. Pero God willing, next week natin titingnan yan. And then second coming, ito yung pinakapunto ni Jesus. Of course, first coming niya, itong isinilang siya, di ba? Nagkatawang tao siya. Ang purpose niya para bayaran yung kasalanan natin. Ang rapture, hindi yung second coming, kasi yung rapture, dito lang siya sa ulap. Hindi siya bababa sa lupa. Ang second coming talaga, nung darating si Jesus, bodily, katawan talaga niya, kasama yung mga lahat ng naniwala sa Kanya na binigyan ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok, maghahari sila dito sa lupa for 1,000 years. Ito yung sinasabing millennial kingdom. Pero yung 1,000 years na yon, akala mo mahaba siya. Hindi. Kasi ibabalik ni God yung dating panahon nila Adan at Eva, na ang tao nabubuhay siya ng 900 years old. Si Adan, di ba, nabuhay siya ng 930 years old. Pero mamamatay pa rin, kaya lang mahaba. Kaya yung 1,000 years na yon, sabi niya, millennial kingdom, pag namatay kang 100 years old, para ka lang sanggol na namatay. Kasi ang edad ng tao ay abot ng 1,000. So, tino mo yung katabi mo. Pag 950 years old yan, ano kaya ang itsura niyan? O ako na lang tingnan mo. Pag 950 years old na ako, anong itsura ko, di ba? Anong itsura ko? Lalo na yung buko, siguro kahit kalati, wala na, di ba? So ito yun Ito yung sinasabi ni Jesus. Yung second coming, ito yung niya, ito yung tema na pinag-aaralan natin. Hindi itong rapture, hindi itong ibang panahon, kundi yung second coming ni Jesus na bago mangyari ito yung mangyayari lahat ng palatandaan. And then, darating mismo si Jesus. And then again, rapture, alam natin yung rapture, anytime from now, mangyayari. Sinong ira-rapture? Simbahan. Sinong simbahan? Tayo. Yung mga, hindi itong building ang tinatawag na simbahan ng Bible. Pag sinabi sa Bible na simbahan, mga taong naniniwala kay Jesus. Mga taong nananampalataya kay Jesus. So, sinong ira-rapture? Ibig sabihin, gaganunin, dadalhin sa langit. So, halimbawa, magra-rapture ngayon, alam ng Diyos kung sino yung ililigtas niya. Alam niya kung sino yung may tatak. Alam ng Diyos kung sino nananampalataya sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko tinitingnan yung panlabas mo. Ang tinitingnan ko ay ang puso mo. So alam ng Diyos kung ikaw ay sa puso mo nandiyon si Jesus. Di ba sa Sunday School, sabi niya, kung nananahan si Jesus sa iyong puso, meron kang buhay na wala hanggan. Kung hindi nananahan o tumitira si Jesus sa iyong puso, wala kang buhay na walang hanggan o hindi ka makakapunta ng langit. Ito yung sinasabi niya, babalik si Jesus, alapaap lang siya, isang kisap mata, fraction, nanosecond lang nanosecond, parang hindi lang yung ganun malit lang, bilis-bilis, sabi niya, babaguhin ang lahat. Lahat ng tao bibigyan ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok o glorified body, ang sinasabi niya. Pero mauuna muna yung mga namatay, naniwala kay Jesus. So sino kilala natin dito na namatay naniwala kay Jesus, di ba? Sila Jeff, si Sister Tess. Ano yung pangalan ng asawa ni Sister Tess? Pinagpipray ko gabi, hindi ko makalimutan. Dito sila nakaupo before, yung mga ganyan.
sila bibigyan muna ng katawan ng Diyos nang hindi namamatay, di nabubulok, and then yung mga buhay, silang i-rapture. And then, yung hindi naniwala kay Jesus, yung walang tatak, walang Jesus sa puso niya, may iiwan. Wala nang simbahan, wala nang worship, wala nang pastor, na talagang tunay na nananampalataya, and then ang maghahari sa lupa ay ang devil. Doon makikita niyo yung merong 666, yung mga ganyan-ganyan, na pag wala kang tatak, hindi ka makakabili sa grocery, so mamamatay ka sa gutom, parang gano'n ang kapag sinabi mong mananampalataya kay Jesus, pupugutan ka ng ulo, mga ganon-ganon nakikita mo sa Bible. Ito yung sinasabi niya. And then after tribulation, maiksi lang yan, 7 taon lang yan. 7 taon lang yan. And 3.5 years, yung unang 3.5 years, nandun yung panloloko ng devil. Sino yung maghahari? Ang sabi ng Bible, siya'y matipuno, makisig, mabait, gumagawa ng miracle, ay siya'y peacemaker, pinagbabati niya yung nag-aaway. So maniniwala ka na hindi siya sa tanas, di ba? Hindi siya demonyo. Pero after ng 3.5 years, yung kalahati ng 7 years na yon, lilitaw ang tunay niyang pagkatao. Pero dito sa panahon na ito, ibababa ng Diyos lahat ng kanyang puot. Dito niya ibabagsak. Lahat ng sinasabi sa Bible, lalo na sa Revelation, dito mo makikita yung gagawin ng Diyos. And then, pagkatapos talunin ni Jesus, yung pinaka-last na Antichrist, na hindi kayang talunin ng tao, si Jesus mismo ang lalaban sa kanya, at pag tinalo ni Jesus yon, siya yung maghahari na sa millennial kingdom for 1,000 years. Kaya sinabi niyang millennial from 1,000 years yan. And then ang Diyos lang ang nakakalam ng inaharap. Kaya importante, yung anong sinasabi ng Diyos sa Bible, saka lang natin malalaman kung ano yung future. Pero hindi pwede sa panghuhula, hindi pwede sa tarot card, hindi pwede sa pag-uusap sa mga espiritong patay na. So si Jesus lang ang nakakalam ng inaharap. So ano yung mga palatandaan? Una, panlilinlang. Sabi niya sa 8, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing ako ang Kristo at dumating na ang panahon at huwag kayong susunod sa kanila. Kasi kahit na false religion yan, false prophet yan, kapag naging tagasunod ka yan, kung paano siya paparusahan ng Diyos, ganun din ang pagpaparusa niya sa iyo. Tama? So the same sa atin, naniwala tayo na si Kristo ang tunay na Panginoon, yung biyaya niyo, damay-damay na tayo, lahat ng naniniwala sa Kanya. Kaya sabi niya, ngayon pa lang marami kang makikita mga nabulaang propeta. Kaya kapag nagtuturo, kahit ako, kapag nagbabasa ka ng Bible, may nakita kang sinabi kong wala sa Bible, pwede mo akong i-confront. Huwag mo naman akong pagalitan, sabihin mo ko ng maayos. Di ba? Parang gano'n na, Pastor, parang wala po sa Bible yung sinabi nyo. Pastor, parang baligtad po yung sinabi nyo doon sa narinig na basa ko po sa Bible. Yun, tulong-tulungan tayo. And then, paggrabe ng sitwasyon, kaya huwag kayong mag-expect na things will get better. Kaya di ba sinabi ng Diyos minsan, mabuti pa yung mga hindi na nanganak kasi yung worry natin mararanasan ng mga bata yon. Pero don't worry, alam ng Diyos yun eh. Importante, alam mo yung mangyayari at handa ka. You continue, move on ka lang. Gawin mo yung pinaka-best sa buhay mo ngayon para pag dumating yung mga time na yon, ready ka, ready yung pamilya mo. At sinabi nga na, hindi naman agad-agad mangyayari. And then sabi sa Matthew 24:8, sabayan niyo ako, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Di ba pag yung mga babae dito, di ba, naranasan niyo yung pag umihilab yung pagbuntis ka? And then, di ba, paggrabe yung sakit na yon. Ang pinakamasakit doon, yun talagang lalabas na si baby, di ba? Yun na talaga yon. So, yun ang tulad ni Jesus, the same dito. So, yung nakikita natin, may mga gera-gera, di ba? May mga lindol-lindol, may mga tagutom, tagtuyot. Hindi pa siya global. Nakuha nyo? Pero kapag global na yan, parang yung COVID, mukhang global yung COVID eh. Pero hindi pa rin eh. Bakit ka mo? Yung kaibigan namin sa California, kay John MacArthur, kilala niyo si John MacArthur, di ba? Hindi sila nag-close ng simbahan. Hindi sila nag-social distancing. Hindi sila nag-mask. Hindi sila nagpa-vaccine. Kasi naniniwala yung senior pastor nila na gawa-gawa lang ng tao yung COVID.
nakita mo, buhay man sila lahat. At may mga best friend ako nandun na member ni John MacArthur. So, ibig sabihin, hindi pa siya global. Hindi pa iyon. Pag sinabing mangyayari itong palatandaan na ito, titinan mo, global. Ibig sabihin, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo. Kumbaga sa gyera, parang world war talaga. Talagang lahat ay damay na. So, ito sabi niya, inantulad niya sa isang babae nanganganak. Yung false Christianity, hanggang ngayon, ito yung sumisikat. Hanggang ngayon. Kasi bakit? Ano siya Remember sabi ni Jesus, mga mukhang pera sila kasi pera lang ang talagang habol nila. Nakita mo nagalit si Jesus sa temple niya, nagtuturo sa temple si Jesus, yung mga nasa labas na ninegosyo, sabi niya magnanakaw. Bakit? Ginagawa nila lahat ng pandaraya para kumita sila sa mga tao. So ito yung false religion kasi may promise siya. May promise siya. Pag nanood ka ng mga false prophet, mga prophet na talagang makita mo, may mga private jet, talagang mayayaman, malalaking simbahan. Ito yung nangangako sila. Pag binigay mo yung pera mo sa kanila, dodoblihin ng Panginoon. Ito yung false teaching nila. Ginagamit nila yung Bible. Totoo na sinabi ng Diyos, di ba? Sabi niya, ibalik mo sa akin yung ilan? 10%. Hindi niya sinabing, ibigay mo sa akin lahat. O doon pala makikita mo na hindi na biblical yung tinuturo. Ang turo ng Diyos, ibalik mo sa akin yung 10% kasi binigyan kita ng 100%, di ba? Ibalik mo lang sa akin yung 10% para makita ko kung talagang gusto mo o kaya mong sumunod sa akin. At kapag ginawa mo yan, sabi ng Diyos, subukan mo ako kung di ko bubuksan ang mga bintana ng langit at pababain ko yung pagpapala sa iyo. Siksik, liklik, umaapaw, wala kang mapaglagyan. Tama yun. Pero ginamit ng mga false prophet, yung prosperity gospel yan, pag binigay mo yung pera mo, depende sa laki ng binigay mo, at yun ay pagpapalain. At makikita mo, ipapag-pray kita. Hindi ko siyempre, ipapag-pray kita, sabi ng pastor, yung false, yung prosperity gospel. Pero kada magre-register na magbabayad ng $100, yun lang ay pagpipray niya. Imaginin mo yun. Imaginin mo yun na, bukas meron akong prayer request, di another $100. So makita mo yung kayamanan talaga nila ay sobra-sobra. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat ka. Hindi dun sa mawawalan ka ng pera. Hindi pag sumunod ka doon, pwedeng mapahamak yung kaluluwa mo. Pwedeng sa halip na sa langit ka mapunta, sa impyerno ka mapunta. Kaya ito yung magiging sikat. Dito maraming taong sumusunod. Hanggang ngayon, nangyayari na ngayon to. And then sabi niya, pangalawa, hindi lang yung mga kundi kapahamakan, itong mga disaster na, itong mga tsunami, pamilya na tayo dyan, mga lindol, mga disaster na yan. Sabi niya, 9, sabayan niyo ako, huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmahan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari mga iyon, subalit, hindi ka agad darating ang wakas. So at least ito malang matanda nating ngayong umaga. May mga gyera na, di ba? Marami na akong kaibigan na natatakot talaga sa girian ng China at saka sa atin. Tapos sabi ng mga leaders natin, di ba? Bibili tayo ng mga war planes. Ano kaya ang ilalaban natin? Ano ilalaban natin sa China kung sakali man, di ba? Pwede ba? Tapos binibili natin mga second hand pa na baka mamaya pag nagpa-ano ka ng bomba, sa'yo pa bumalik. Alam mo yung ganon na, kaya kailangan nating manalang, sinasabi ni Jesus, mangyayari mga yun, pero hindi pa. Sabi niya, hindi ka agad darating yung wakas. Sabi niya, remember sa pagdating sa gyera, pag tinan mo history, yung before Christ na pag-aralan natin, di ba? Bago sinilang si Kristo, yung 70 before Christ, di ba? 70 before Christ, and then ito AD, ito yung Christ, 70, 69, nakita nyo? And then 0, and then 1 AD. So, before Christ pa, may mga 17 naka-record sa history na mga gera-gera. And then after 1,000 years na isinilang si Jesus, di ba? Merong mga 50. And then palipas ka pa ng 500 years, nagkaroon ng 100 na gera. And then palipas ka pa ng 300 years, 1,800 AD na yon, 250 gera noon. And then, yung year 2000, may nangyari, within 200 years, may nangyaring 500 gera. So, anong pinapakita nito? Padami na yung gera. At kapag titignan mo yung statistics ngayon, kahit siguro sa nakailamang taon lang, di ba?
Ilang giyera na meron sa buong mundo. Alam mo, yung giyera sa Germany, mga ganyan, ang dami na yan. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi ni Jesus. Ito yung mga palatandaan. Pero hindi pa. Matagal pa, hindi pa. Kaya sabi niya, para magkaroon ka ng kapayapaan. Yun nangyayari sa China yan, nandiyan talaga yan. Pero sabi ni Jesus, hindi pa talaga yung wakas talaga sinasabi niya. So, sabi niya, yung huling 7 taon yan, huling 7 taon, ito yung rapture sa tribulation, ito yung palatandaan na malinaw. Makikita mo sa Revelation yon. Yung ilalabas ng Diyos lahat ng puot niya for 7 years. Yung sinasabi niya sa atin, di ba? Isang number 1 na kasalanan natin sa Pilipinas ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kasi pinaparada pa natin yan. Dinadamitan natin yan. Nilagyan natin mga gintong mga korona. At ito yung kinasusuklaman ng Diyos. At ito yung magiging susi talaga na napapabayaan tayo ng Diyos, hindi dahil hindi niya tayo mahal, pero pwedeng disiplinahin niya tayo. So kahit kayo, alam nyo kung sino pa yung may mga Diyos-Diyosan sa bahay. Na, lalo na kung sa nanay mo yon, mahirap pakialaman, di ba? Lagot ka. Ako, ate ko nga lang. Ate ko, hindi ko mapakialaman kasi nangungurot yun. Tapos yung Diyos-Diyosan namin, putol na nga yung ulo nandito. Tapos ayaw pa rin itapon. So, alam mo yun, pero hindi ko pwedeng pakialaman yun kasi, tsaka damay ka. Hindi, damay ka doon. Kapag ginanap niya yung, anong ginawa mo sa Diyos ko? Nako, sumagot ka ng Diyos ko po, tulungan mo ako kasi malalagot ka talaga. So, ito yung tribulation dito, ilalabas ng Diyos lahat ng puot niya. And then makita mo sa Revelation 6:19, diyan mo makikita. Pag meron kayong time later on, basahin nyo yan sa mga chapters na yan. Ito yung mga puot ng Diyos na gagawin niya during the tribulation. And then ito yung mga makita sa tribulation sa Revelation 6, makita mo yung mga kabayong niyan. Actually, yung unang kabayo doon, itim yan. Kaya lang ginawa ng artist, nilagay niya ng puti. Para may lagay lang yun, nakikita niyo yung timbangan. Parang maliit na timbangan. Parang kintal. That's the purpose ng artist. Pero itim itong kabayong yan, simbolo na ang parusa ng Diyos diyan, magkakaroon ng tagutom. Ang gagawin lang ng Diyos, i-hold lang niya yung rain eh. Di ba? Nakita niyo sa Bible, merong 3 taon na walang ulan. Imagine mo sa atin, anong mangyayari sa atin kung 3 taong walang ulan? Kahit sa gripo natin, wala na tayong tubig. At wala tayong pagkain makakarating ng Manila. So ito, parusa ng Diyos yan, and then apos kamatayan, and then ito yung false prophet, mga parusa ng Diyos yan, mangyayari sa tribulation yan. Makikita mo yung detalye sa Revelation chapter 6. And then makita mo sa 9 naman, itong mga angels na nakatali, nakagapos silang ganon, apat na angels yun eh. Nakagapot sila ng ganon, pakakawalan ng Diyos yun. Pero meron silang kasabang, imagine mo, 200 million na nakabayo. At imagine mo, ilang tao ang mapapatay niya. Sabi ng Bible, 1/3. 1/3 ng population. Ibig sabihin, sa 3 tao, isa papatayin doon. Ito yung 1/3. Halimbawa, 3 tao, ito yung 1/3. Matitira, 2. 1/3 ng population ng mundo ay mamamatay sa pamamagitan ng mga ito. And then Revelation 19:11, sabayan niyo ako. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at magipagdigma. Si Jesus na to. But after, sabi niya, pagkatapos ng mga ito, darating si Jesus. Ito na yung pinakahuling darating siya. Pagkatapos niyang talunin yung pinaka-final Antichrist na hindi kayang talunin ng tao. At dito na siya maghahari ng 1,000 taon sa lupa at pagkatapos ng 1,000 taon sa lupa, magkikreate ng bagong langit at bagong earth. At lahat ng naniwala, tayo yon ililipat ng Diyos doon. And then magkakaroon ng white throne of final judgment. Lahat ng hindi naniwala kay Jesus, for once, paisay sa harap. And then bubuksan yung another book at sabi ni Jesus, tama ba na dapat ka sa impyerno at makukonvince ka? Kasi ginawa ng lahat sa Diyos sa'yo. May nag-invite sa'yo, nagbigay ng Bible sa'yo, may nag-prayer meeting, din-invite ka sa simbahan,
Makita mo sa TV, mayroong mga evangelist doon, makita mo sa mga LRT bus, may magpapahayag na salita ng Diyos, pero lahat na ginawa ng Diyos na yun, hindi ka pa rin naniwala. So for eternity sa hell, and then di wala ng tao sa earth. And then ang earth, kasi may bagong earth na, may bagong heaven na, inilipat lahat ng tao doong naniniwala kay Jesus. Lahat ng hindi naniniwala kay Jesus, tinapon sa impyerno. Itong mundo natin, matutunaw siya sa init. Kaya itong nangyaring init na yun, simula pa lang yan, matutunaw siya sa init. Kahit ganyan, magiging pulbos yan. And then tatangayan ng hangin yan, and then mawawala lahat. Kasi meron ng bagong earth, meron ng bagong mundo. Kaya sabi ng Diyos, darating siya, pero hindi pa pagkatapos itong mga palatandaan na yon. And then hari ng mga hari, siyang Panginoon yan, siya yung Panginoon ng mga Panginoon. So mapapansin nyo yan, makikita mo sa Facebook yan eh. Panginoon, Diyos talaga yan. Hari ng mga Panginoon, dapat hindi yan capital. So nakita nyo? So in-emphasize mo capital sa Diyos yun, sa ating ginagawa pa nating red. Iba siya ng mga Panginoon. Ito yung mga Panginoon ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng buong mundo. And then sabi niya, ito yung mga, sa Israel, ito yung, nakikita niyo mga Armageddon, di ba mga pelikula pa yan eh. Battle of Armageddon, dito mangyayari yon. Dito mangyayari yung last. Ano yung mangyayari? Ngayon hindi pa eh. Bakit kamo? Ang Israel, meron pa siyang kakampi. Sino kakampi ng Israel? Amerika, kakampi pa niya eh. Di ba? Pero darating ang araw, napakaliit ng Israel kumpara mo sa buong mundo, di ba? Pero itong maliit na nation na to, maliit na bayang ito, pinili ng Diyos to. Pinili ng Diyos, kung ano man ang reason ng Diyos, siya na yung nakakaalam doon. Kaya hindi mo pwedeng kantiin to. Kaya lang pinarusahan sila ng Diyos. Wala dating disyerto dyan. Kaya lang winidheld ni God yung ulan para maging disyerto, para mga tao mag-aalisan doon. At ngayon pa lang sila bumabalik. At ngayon, pagdating ng araw, sabi niya, itong maliit na bayan na to, itong mga superpower na yan, ano yung mga superpower ngayon? China, Germany, US, ano yung mga yan? Di ba? Japan, mga yan. Ang mga yan, darating ang araw, magkakampi-kampi sila laban dito sa maliit na bayang Israel. At dito na papapil si Jesus. This is the tribulation area na usually malamang wala na tayo doon. O kung mangyari mga yung tribulation ngayon, of course, dadalhin tayo sa langit. Ang matitira dito, sa parusa ng Diyos, wala na tayo doon. Kung tunay na Kristiyano ka, hindi mo na dadanasin yun. So dito mangyayari yan. Pag pumunta ka ng Israel yan, parang as far as your eyes can see, wala kang makikitang baryo. Walang hanggan talaga. May ganong kalawak. Ito yung flowing with milk and honey na makikita mo sa Bible kasi sagana siya sa tubig. At dito pumupunta yung mga ibon pag migration time na. And then Revelation 19, verses 17 at 18. Sabayan niyo ako. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa impapawid. Halika kayo at magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. Dito yung sinasabi niya, handaan ng Diyos. Kasi nga, itong mga taong ito, ahaya ni Diyos, maliit na nation, tapos nagsanib-sanib ang mga superpower na yan, pero tatalunin sila because of Jesus. Hindi mo matatalong Panginoon eh. Maliit na nation, lalo na konti ang population nila kasi ilan ang pinatay ni Hitler. So konti na lang natira sa kanila. Pero sabi ng Diyos, itong remnant na ito, itong mga natirang ito, dito ko simulang pagpapalain ang Israel. At dito mangyayari, sabi ng Bible, halika kayo yung mga ibon. Anong tinawag niya? Sabi niya 18, verse 18, kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At ngayon pag pumunta ka ng Israel, makikita mo yung, alam niyo, migration ng birds. Kapag mag-winter na, winter yung nagyayelo, sobrang lamig, mag-winter na ng Europe, aalis na doon yung mga ibong. Siyempre mamamatay ka sa lamig, di ba? Wala ka namang winter coat, wala ka namang heater, di ba? So magmamigrate na sila, pero ang punta talaga nila sa Africa at India. Pero ang stopover nila is Israel. So makikita mo, sila yung kakain ng mga pinatay dahil nilabanan ang Israel, nilabanan ang Diyos ng Israel, si Jesus. At sila yung kakain. Imagine mo ilan yun. Ngayon siguro, bilyon. Tapos inisip ko,
Paano magkakasya yung mga bilyong tao yun, yung ganung kalaking space na yon? But again, sinabi ng Diyos, ito yung kainin nyo itong mga laman na mga ito. 11, sabi niya sa verse natin, magkakaroon ng mga malalakas na lindol, tagutom, at mga salot, at sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Gawa ng Diyos, ito yung mga disaster. Ito mga sinasabi natin na nature, gawa ng nature, wala kang magagawa dyan. At sinabi niya magkakaroon ng lindol. When was the last time na nagkaroon ng lindol sa Pilipinas na malakas? Siguro yun sa Baguio. Yan, 1991. Di ba? Na-witness ko yun eh. Na-witness ko yun, nasa ospital yung tatay ko sa Ramon Magsaysay. Tapos yung pinuntahan ko siya, lahat ng pasyente nasa baba. Hahanapin mo yung pasyente mo. And then, napuntahan ko yung Baguio na pagpasok mo pala ng Cannon Road, maamoy mo na yung naagnas na bangkay na mga namatay dun sa Baguio because of that lindol. And then sabi niya, tagutom. Medyo hindi pa tayo nakaranas ng ganito, tama? Na tagutom. Nakikita yun sa Africa na namamatay sila dahil sa gutom. Malnourished na wala na talagang yung katawan. Hindi tayo nakaranas ng ganito, di ba? And then salot. Siguro pinakasalot natin yung mga COVID, mga HIV. Ngayon HIV tinatago nila pero mag-ingat kayo. Sexually transmitted disease at HIV, wala siyang gamot. Wala siyang na-discover pang gamot. Pero tinatago nila, hindi mo makikita sa news eh. Pero marami na yung kumakalat na-infect kasi yung immoral lifestyle ng karamihan ngayon. And then sabi niya, kakaibang bagay at makilakilabot kabalaghang bukat sa langit. Ito na yung mga disaster, mga tsunami, mga lindol. At nakikita niyo sa Amerika yung, anong tawag doon? Yung ipo-ipo. Di ba? Nakita niyo na, Tapos pag dinaanan ka di ba? Dinaanan ka talagang kahit anong tatag mo, talagang dudurugin ka. At may nakita kong news, hindi lang isa, hindi lang dalawa. In some season, 16 na dumaan yon. So nakikita niyo yung nasusunog na mga bundok nila. Kasi mayaman sila, they don't care about yung mga trees. Hindi nila kailangan yon. So tambak ang trees nila pero nasusunog naman. Ito yung mga yon. Ito yung mula sa langit. Talagang ito yung puot ng Diyos. Kanino siya napupuot? Hindi sa atin. Napupuot siya doon sa kasalanang ginagawa natin. Tayo, mahal niya tayo. Pero hindi niya pwedeng i-compromise yung pagiging Diyos niya doon sa ginagawa nating kasalanan. Makita mo yung ito na lang, yung lindol. Di ba sa Japan in 1922, 150,000 according sa history, namatay. Sa China in 1927, 200,000 namatay sa lindol. Sumatra, 2004, 283,000 dahil sa lindol. At yung nakaraan sa atin, yung sa Thailand, yung tsunami sa Japan, alam natin yun, wala sa dito, pero nakita natin gaano karami yung devastation na nangyari doon. So, talagang parang winas out lahat. Makita mo yung sa Thailand, di ba? Tahimik, tapos hindi nila napansin yung dagat na wala yung tubig. Tuwan-tuwa pa yung nagsiswimming kasi may mga isda-isdang naiwan doon. Hindi nila alam, that is a sign ng tsunami, na tidal wave na darating. At nakita natin yon. At yan ang sinasabi ng Jesus. Kaya lang, again, gusto ko matutunan natin, ang sinasabi ni Jesus, ang real one, yung global, ang perspective niya. Ibig sabihin, hindi lang dito lumilindol. Lumilindol din sa ibang bansa. Makita mo sinasabi ng Bible, yung island, hindi mo na makita na wala na sa mapa. And then yung mga bundok, nagkapalit-palitan na, nag-flat to the ground na. And this is global, ito yung sinasabi ng Diyos. But again, huwag kang matakot, sabi ng Diyos, kung mananampalataya ka, hindi mo na mararanasan to. Isisip ka ni God. Ito yung kung bakit sinasabi natin yung kaligtasan, ililigtas ka ni God, hindi lang doon sa impyerno, ililigtas ka even dito sa mga disaster na to, if you will just trust and believe in God. And then, pinakahuli, sabi niya, ito yung si Jesus na, bababa na sa lupa, ito yung last na,
And then, again, judgment na, yung para sa langit, para sa langit, para sa impyerno, para sa impyerno. Ito na yung pinakahuli. And then Revelation 6:18, sabayin niyo ako, kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likain ang tao dito sa lupa. So hindi natin maintindihan yan kasi kahit yung mga sa volcanologists, hindi na nila mag-gauge yan. Hindi na nila mag-gauge. Wala tayong instrument para mag-gauge mo, ano ba yan? Intensity 1,000 ba yan? Sa atin, intensity 7, intensity 8. Ito yung mga malakas sa atin sa pananaw ng tao. Ito hindi mo malaman kasi sabi ng Bible, wala pa tayong nararanasan na ganon. So ang tao, wala siyang concept. Gaano ba kalakas to? At gaano ba katagal to? Pero pag tinanong mong Bible, yung island nga, napunta sa ibang lugar, nabura sa mapa, yung mga bundok, nag-flat. Wala na talaga. Ito makikita mo. Pero hindi pa rin abot ng imagination natin. Ito yung comprehension natin, limited lang talaga. At again, sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Manalig ka lang sa akin. Hindi lang kita ililigtas sa impyerno. Kahit sa mga disaster na to, kaya kitang iligtas. And then, umulan ng yelo. Di ba sa snow, umuulan ng yelo, di ba snow yon? And then sa Amerika, may nakita kayo sa YouTube, yung mga ganong kalalaking yelo ata, di ba? Na nakabasag din ng mga salamin na sasakyan. Saka, siyempre, masasaktan ka rin. Pero ito sinasabi ng Bible dito sa lesson natin, itong yelong, tipak na yelong ito, 50 kilos. Kasing bigat ko, babagsak sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Babagsak ko siya mangyayari. At gaano karami yan? Saka magtatago, kahit yung bahay mo, 50 kilos yung kada yelo ngayon babagsak sa'yo, eventually magigiba pa rin yung bahay mo, di ba? Itong hindi yung snow. Ang snow kasi, ma-amaze ka sa snow, di ba? Alam mo tubig yung snow. Yellow siya, di ba? Sasahurin mo siyang ganun sa palad mo. Yung first time kong makaranas ng snow, siyempre isip ko mababasa dito. Wala. Sabi ko, asan yung sa sahod ako lingan. Wala, pag natunaw siya, tatangayin lang siya ng hangin. Hindi matitira yung tubig dito. So, na-amaze ka talaga doon sa creation ng Panginoon. And then sabi niya, lahat ng mga ito ay galing sa langit. So, nandun yung disaster, galing sa langit yan. Hindi kayang kontrolin ng tao yan. Hindi kayang iwasan ng tao yan. Kaya kailangan mo na lang, sabi niya, ang Diyos, si Jesus, ang aking tanggulan. Siya ang aking batong kublihan. Ito yung susi nun. Nung nanong kay Jesus, dumating man yan, nakakubli ka, nagtatago ka, nagre-refuge ka kay Jesus, at bahala siyang iingatan kanya. So iting, the whole Bible, sinasabi niya, ba't ka kasi nagsasarili? Sa akin ka pumunta. Sabi ni Jesus, ako yung katotohanan. Ako yung daan. Ako yung buhay. Walang iba. So, again, kahit na pag narinig mo yon, kahit na naglipa na pa yung mga false religion na yan, kapag naniwala ka doon, God, tulungan mo po ako, paniwalaan ko po yung sinasabi mo kasi Diyos ka eh. Hindi ka lang basta Diyos, ikaw ay buhay na Diyos. Kaya tulungan mo po ako maniwala sa iyo. Ingatan mo po ako kasi magbukas ka pala ng cellphone mo, puro kabulaanan na, kasinungalingan na ang nandun. Kaya sabi ni Jesus, mag-iingat ka. And then again, itong sa tribulation, ibabaksak ni Jesus yung pagpaparusa niya. Yung unang, di ba, may mga trumpet, may mga bowls of trumpet, simbolo. And then yung unang trumpet, nakita niyo yun? Bumagsak yung nagliliyab na bato na may kasamang dugo at yelo. At nangyari sa lupa, namatay ang 1/3 na tao. Kasi may kasamang dugo yon, yung mga yelong ganun, pero maliliit lang, pero may kasamang dugo at apoy. And then yung pangalawang trumpeta, pag hinipan yon, anong dalang parusa nun? Isang bundok na nagliliyab, and then bumagsak sa karagatan, and then 1/3 ng mga barko doon ay nasira. At ang tubig niya ay naging dugo. So hindi mo mapapakinaban lahat ng 1/3 ng mga isda namatay din. Of course, kasunod nun, taggutom. Wala kang kakainin isda. And then pangatlong trumpeta, nung pinatunog yan, bumagsak yung bituin na nasusunog. Bumagsak siya sa mga ilog, bumagsak sa mga batis. At yung batis naging mapait. At lahat ng iinom doon ay namamatay. At ang sabi niya again, 1/3 ng population ay namatay. And then pang-apat,
pang-apat na trumpeta, nung pinatunog yon para ibagsak ang parusa ng Diyos sa mga taong sumuway sa Kanya, sa mga taong nagbastos sa Kanya, sabi niya, yung one-third ng araw, yung araw, one-third, yung one-third ng buwan, yung one-third ng mga bituin nasira. So yung liwanag nila hindi na ganun kaliwanag. So kailangan natin yung liwanag ng araw, di ba? Kailangan natin yung liwanag ng bituin at buwan sa gabi. Kasi kundi pitch dark talaga yan, wala ka talagang makikita. And then panglimang trumpeta, nung pinatunog yan, para pababain yung sinasabing sumpa o parusa ng Diyos sa tribulation sa lupa. Sabi niya, merong lumabas na bumagsak na parang planeta doon. And then sumabog, and then puro siya naging usok. And then sa usok na yon, lumabas yung mga balang. Alam niyo yung balang para silang grasshopper. Pero itong balang na to, ang ulo niya kamukha ng tao. And then meron siyang para siyang alakdan. Alam mo yung alakdan na merong pantusok sa puwit niya. Pag tinusok ka nun, yung sakit talaga nun, sobrang sakit. At ang utos ng Diyos sa kanila, sabi niya, kakagatin lang ninyo, o tutusukan lang ninyo, sabi niya, lahat ng taong walang tatak ni Kristo. Nakuha niyo? Lahat ng taong hindi naniniwala kay Kristo. Anong tatak natin? Usually, Holy Spirit, di ba? Ang tatak natin, pag tinignan kay spiritually, alam nila, nandiyan si Jesus sa puso mo. Sila lang, at hindi sila papatayin. Sila'y paparusahan sa loob ng 5 buwan. Imagine mo, ganong kasakit, 5 buwan mong dadanasin yun. Gusto nilang mamatay, pero hindi sila mamamatay. Kasi nga, parusa nga. Parusa, kailangan matapos yung 5 buwan para mawala yung paruso. And then, pang-5, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na trumpeta, yung 4, ito yung 4 to. Yung 4 kanina sinabi ko na mga anghel na nakagapos, sabi ng Diyos, pakawalan nyo sila. At dito, parte ng Saudi dito, sa Ilog Euphrates, na dito magagaling to, na may kasama silang 200 million na nangangabayo. At sila yung papatay sa maraming mga tao na lumaban kay Kristo, na hindi naniwala kay Kristo. And then, panghuling trumpeta, sabi niya, merong maliit na libro. Of course, hindi natin gano'ng kaliit na libro. Sabi niya, kainin mo yan. Pero pag sabi niya, kainin mo yan, siya'y kasing tamis ng parang pulot-pukyutan. Tandaan niyo? And then sabi niya, pero pag dumating sa yung sikmura, yan ay mapait. Yun ang salita ng Diyos. At ang bilin niya, ipahayag ninyo ang mga to. So ito yung ginagawa na simbahan. Ito yung ginagawa natin. Ito yung binabasa natin sa Bible para maintindihan natin yung sinasabi ni Jesus. And then ito yung kinabukasan ng planetang ito. Maganda yung yung save the whales, save the sea, save the lake, let's plant trees. Maganda lahat yan. Pero pag tinan mo yung sinasabi ng Diyos, wala kang magagawa. Kasi tinakda ng Diyos, dahil sa kasalanan, mangyayari mga ito. Kaya gagawin mo na lang, ready ka, pamilya mo, ready mo, na ang Diyos lang ang pwede natin takbuhan. Sa Diyos lang tayo pwede mag-cover. Sabi niya, you are my refuge, you are my shelter. Di ba? Ikaw yung tanggulan ko. So, kailangan mo lang doon si Jesus. So, kapitbahay mo, kaibigan mo, kababayan mo, the same. Na gawa ka ng paraan, makilala na si Jesus. Pinakasimple, dalhin mo sa simbahan. Baka sakaling pag nakarinig sila ng salita, ay maniwala sila sa sinasabi ni Jesus. So again, palatandaan, sabi ni Diyos, panlilinlang at yung kapahamakan. At next Sunday, titinan natin yung persecution of the Christians. Christian ka, hindi pinangako ng Diyos sa'yo, exempted ka. Dadanasan natin yon at ikaw ay pe-persecute. Nakikita natin yung mga missionaryong pinapatay sa ibang bansa. Pinapatay sa ibang lugar kasi pinapahayag nila ang salita ng Diyos. At dito, kahit dito sa mundo natin, kahit ngayon, pag Christian ka, dadanas ka nito. Na bibiruin ka, yung mga dati mong katropa, nagbalik, loob ka na pala. Ganoon ka, parang mocking ba? Christian ka na pala. Pag tinanong ka, anong religion mo? Born again Christian. Nakita mo, bigla silang tumatalikod sa'yo. Bigla kang di pinapansin, di ba?
this part of the persecution, magaan pa lang yon. Darating ang araw, yung devil kasi, siya yung magpe-persecute sa iyo. And for those na katulad ko, na sa inyo, na nagpabahagi ng salita ng Diyos, yung iba doon talaga, sinabi naman Jesus ang iba sa inyo ipapatayin, ang iba sa inyo ibibilanggo, ang iba sa inyo ay magdadanas ng kahirapan. Pero dapat nating ipagpatuloy kasi bilin niya, patuloy niyong ipahayag ang salita ng Diyos. And then at sa susunod, ang pag-uusig ng mga tunay na Kristiyano, by God's grace, magawa natin yan. At tayo po'y tumayo. Ama naming Diyos, salamat po. Biyaya mo nga po na magkaroon po kami ng pagkakataon sa kabisihan po ng buhay ngayon. Tinulungan mo po kami na makapunta po kami sa lugar na pinili mo, dito nga po. At binigyan mo po kami ng kaisipan na maunawaan po namin. At binigyan mo po kami ng Bible na pwede po naming gamiting gabay. At binigyan mo po kami ng buhay na gusto mong makita namin na ikaw po yung nagsusustain nito. Ikaw po yung nag-iingat nito. Kasi lahat po, pati kami galing po sa iyo na pag-aari mo. Pero marami pa pong mga tao na hindi pa nakabalik sa iyo. Maring inuna mo po kami para makabalik din po yung iba. Kaya God, ikaw po yung mag-bless sa salita mo. Idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para hindi po maagaw ng devil. At hindi lang po magamit namin sa buhay po namin, kundi sa mga taong nangangailangan po sa iyo. Kasi sabi mo nga po, dumating ka po para hanapin yung nawawala at para iligtas po ito. Gamitin mo po kami kahit na bilang iyong simbahan na maabot po namin yung mga naliligaw na to. Sa biyaya mo nga po, sila din po ay maligtas din po. At lalo na po sa mga first-timers po namin ngayon, O Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, ikaw po yung mangusap sa kanila tungkol sa katotohanan ng salita mo nga po. Sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, sila din po, O Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan. O maring may nakikita ka pong kasama namin dito na matagal na nag-worship dito pero hindi pa nagdesisyon na isuko yung buhay niya sa iyo. Nawa, O Diyos, ngayon mismo, hipuin mo po itong mga taong ito at biyayaan mo po sila ng kaligtasan na sa iyo lamang nanggagaling. Nasa iyo lamang po yung daan para makapunta po kami ng langit. Kaya samahan mo po kami, kahit na po sa pag-observe po namin ng communion, napakasarap po ng ginagawa po sa amin na every Sunday, gusto mo po alalahanin po namin kung paano mo po binayaran ang kasalanan po namin. At every Sunday po, binibigyan mo po kami ng pagkakataon during the communion na makapahingi po ng tawad sa iyo. Maalala po namin yung isang linggong nagawa po namin ng kapalpakan, pagsuway, lalo na po yung mga kasalanan. Kaya samahan mo po kami, ikaw po yung maparangalan. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede mo po. So may communion tayo again. Reminder na yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. At yung juice, simbolo ng dugo ni Kristo. At ang utos ni God, gawin natin ito bilang pagkakataon para alalahanin natin parati kung paano binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Pag natanggap nyo na yung biskwit o yung
Diyos, take time to pray, lalo na yung paghingi ng tawad. Pagsisihan yung kasalanan, hingi ng tawad sa Diyos. Pagsisihan yung ihingin mo sa Diyos na hindi mo na uulitin yon. So pagkakataon para pasalamatan ng Diyos at paghingi ng tawad, ang utos ng Diyos, gawin natin ito bilang panahon para alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. Ito. Pag ginawakan mo, yun na ha. Touch move, touch move. Pag ginawakan mo, yun na. Ikaw hindi pa ha. Ko-communion ka na. Yung mga batang hindi pa naturuan, di pa pwedeng mag-communion na. Pag wala kayo, pwede nyo taas yung kamay para lumapit yung usher. Nakita nyo, kulang tayo ng mga ushers. So, mga boys, kung hinihipo kayo ng Diyos na maglingkod, i-approach nyo kahit sino sa amin. Kaya lang yung paglilingkod sa Diyos, commitment talaga. Kasi, alimbawa, nag-usher ka, hindi mo kilala lahat ng tao, di ba? Pero kilala ka nila. So, mag-ingat ka pag nakita ka nila sa labas, anong ginagawa mo? Di ba yun ang usher sa ECF? Pwede na. Ito hindi pa ha. Paglaki mo ha. Tuturuan kita. Ha? Pwede na daw po. Naintindihan mo na ba? O ano yung tinapay? Ha? Ano yung juice? Dugo ni Kristo. O bakit natin ginagawa to? Para maalala natin paano binayaran Jesus kasalanan natin. O. Saan ka nakaupo? Mas pwede na. Siya. Laman-laman. Kuha ka. Ayan. So again, kayong mga magulang, pwede niyong ituro sa mga anak, di ba? Yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. At yung juice, simbolo ng dugo ni Kristo. At bakit tayo nagko-communion? Utos ng Diyos na parati nating alalahanin kung paano binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Alam na natin kung paano, di ba? Siya ipinako sa krus at patayin kasi ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. So ito, kahit kayo mga magulang o sa iba, pwede niyong maituro.
So lahat po kayo meron na. Pwede yung pakitaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo ako, ikaw po yung tumanggap ng lahat ng kaparusahan na mga kasalanan ko. Salamat po sa pagbabayad mo ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito pindalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngumayain po siya. Pagkataas po yung cup. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo na naghugas ng aking mga kasalanan at lahat ng karumihan ng aking sarili. Salamat po sa pagtubos mo sa akin sa kaparusahan ng aking mga kasalanan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod na parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Isa sa gitna, tapos dalawang gilid. So salamat din sa Diyos na may balik natin sa Kanya yung portion ng Kanyang pagpapala sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering. Sabi niya sa Proverbs 3:9 hanggang 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen. Did not wait for me to draw near to you, but you brought yourself in frail humanity.
po tayo para ma-welcome natin yung mga first-timer natin. Si Greg. Greg, tayo ka muna, kakantahan ka namin. Tsaka si Clark. Asan si Clark? Si Clark. Nasa Clark Air Base. Si Clark. Katakanta namin kayo. Sana next Sunday, makasama namin kayo uli. Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and we always speak to you. God would have us be a family always there to be strong and to be Welcome po! Welcome, Greg and Clark. Ay, yung mga nag-invite sa kanila, dali nyo sa mga visitors table natin. At sana unahin nyo silang iserve ng food. Tayo po'y tumayo para sa... Ay! Nakalimut. Sandali po, may mga birthdays pala. Asa yun? Si Siana. Sorry, nakalimutan si Siana. Ayun o. Welcome po! Welcome, Siana. Sorry, nakalimutan. Welcome! Antayin mo yung ano, sa Sunday, balik ka uli, ha? Kasi saglit muna yung mga birthday celebrant, si Giayana Bandong, nandito ba? Si Princess Corrado. Princess Corrado. Sino yan? Siya? Si Diana. Si Diana. Yon. Tapos si Princess Corrado. Esperanza Pontepedra. Wala? Wow, wala. Yun ang ano, suki ako nun sa pagkain. Si Christian Melo Cruz. Wala. Si Minda. Nakita ko si Minda. Asa si Minda? Minda Ularte. And then, punta kayo rito para may pag-pray namin kayo. Yun nandito. Si King Johan, wala. Ayesha Rain Garcia. Wala rin. Ayesha rin wala. Christina Namayan. Wala. Ha, wala. Dito kayo yung may mga birthday. Tapos si Erjan Magtangob. Lordelisa Andres. Lordelisa Andres. Wala. Giselle, wala. Scarlett Olivia Upsiana. Wala din. Si Rebecca Torres. Dito, para may pag-pray namin kayo. Zoe Villasis. J. Mark, wala. Nandito si Ana. Si Lito Senior. Dito. Maika Corrado. Ito. Crispy, maling spelling, crispy. Tayo. Andy Laurent, wala. Si Andy Laurent, wala. Angel Joy De Jesus. Lucia Edles, parang nakita ko rita kanina. Lucia Edles. Gino Enquez. Ano yung Enquez? Di ba Enriquez yan? Anita Mabini.
Flora de los Santos. Flora de los Santos, nakita ko yun ah. Ayun. Josh Rafael. Kaya pala nakaporma. Si Kim Santos. Kim Santos. Rique Jikel Santos. Rosalie Kumilang. Sister Terry Pasahol, wala. Nanay ni Jeff. Si Ibon Sabayle, wala. Wala daw, wala. So, usok kayo rito. Usok kayo rito. Para makaniiba. So, pag-pray po natin sila, pwede nyo ganun yung kamay nyo. Pwede nyo iganon para patahimikan nyo muna yung mga batang maingay. Ha? So, tayo po yung manalangin. Ama, salamat po sa mga kapatid po namin ito na nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan. Pati ito po yung hindi nakarating dito, O Diyos, yung kapamilya po namin kay Jesus, nawa silang lahat, O Diyos, ay hipuin mo po ng iyong pagpapala. Alam mo po yung sitwasyon po nila. Ikaw lamang po talaga yung makakatugon do sa mga, hindi lang po yung pangangailangan nila, kundi yung po yung sitwasyon po nila ngayon, ikaw po yung magpatatag sa kanila. Kaya pagpapalang galing po sa iyo, Diyos, ay binibigay po namin sa kanila at ikaw po yung patuloy na mag-bless sa kanila ng marami pang birthday na darating. At ikaw po yung tunay na magbibigay ng tunay na regalo sa kanila, lalo na po sa kaarawan nila. At sa celebration po ng birthday nila, O Diyos, naway maalala nila na merong Diyos na nagmamahal po sa kanila. Naway maalala nila magmula pa nung nasa tiyan sila ng nanay nila, binantayan mo na po sila. At salamat po sa pagmamahal mo po sa kanila. We celebrate with them, O God, na may pasasalamat po sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish po na bago nyo i-blow yung candle. Pupuntahan kayo mamaya para doon sa birthday gift ninyo. Special delivery siya mamaya. So tayo po tumayo para sa benediction. Ama, salamat po. Muli ay pinaranas mo po sa amin na yung kagalakan na tunay ay sa iyo lamang po nanggagaling. At salamat po sa bawat isa po sa amin at pagpapalang galing sa iyo, O Diyos, ay binibigay ko sa lahat na nandito, yung mga kasabay po namin sa live streaming o yung pwedeng magbukas po ng YouTube, O Diyos, kami pong lahat, pati na po yung wala dito, lalo na po yung malalayo, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Malaya, malaya, malaya,
God bless you. Bago kayo umalis, kain muna. Bago tayo kakain, picture taking muna. Saan ang camera? Dito, doon ang camera. Ah,